to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Monday has helped us be much more effective and efficient. Max's group started out as a small Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24-25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit
nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Jesucristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid ko kay Kristo, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa awit 103, talatang 2. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa. Kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo na may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat panahon. Sa iyo namin inihabilin ang lahat ng aming mga dalangin. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Aming mapagpagaling na Diyos, lumalapit po kami sa iyo na may buong pagpapakumbaba. Inialay namin sa iyo ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng sakit sa katawan, isipan at damdamin. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng lakas ang kanilang katawan, kapayapaan ang kanilang puso, at pag-asa ang kanilang kalooban. Kung may kirot at panghihina, ikaw po ang magbigay ginhawa. Kung may pangamba at pangungulila, ikaw po ang maging sandigan. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, sapagkat ikaw ay Diyos na laging kasama. Basbasan mo rin po ang mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila, at bigyan ng tiyaga, lakas at malasakit araw-araw. Naway maghari ang iyong kagalingan at kalooban sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming pamilya. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng pamilya, sa bawat ugnayang pinagbubuklod ng iyong pag-ibig. Basbasan mo po ang aming tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawaan, at wagas na pagmamahalan. Kung may sugat sa puso, ikaw po ang magpagaling. Kung may hindi pagkakasundo, ikaw po ang maghilom. Turuan mo kami magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad, magtiyaga tulad ng iyong pagtitiyaga, at pagmamahal ng walang kondisyon. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya sa pag-alis at pag-uwi, sa trabaho at pag-aaral. Naway ikaw ang sentro ng aming tahanan, at ang iyong salita ang ilaw sa aming mga desisyon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid naming nasalanta ng bagyong Basyang. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may mabibigat na puso para sa aming mga kapatid na nasalanta ng bagyong Basyang.
Nakita mo ang kanilang mga luha. Narinig mo ang kanilang mga panalangin. At alam mo ang takot at pangamba na kanilang nararanasan. Panginoong Diyos, yakapin mo sila ng iyong presensya sa gitna ng kaguluhan at kawalan. Maging kanlungan kanila sa oras ng pangamba at lakas sa panahon ng panghihina. Ipagkaloob mo ang agarang tulong, pagkain, malinis na tubig, damit at ligtas na matutuluyan. Pagalingin mo ang mga sugatan, aliwin mo ang mga nagdadalamhati at palakasin ang mga nawala ng pag-asa. Bigyan mo ng karunungan at tibay ang mga namumuno at mga tumutulong upang maihatid ang kanilang kinakailangang suporta sa bawat komunidad. Turuan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal na hindi lamang kami manalangin kundi kumilos at magbahagi ayon sa aming kakayahan. Sa gitna ng unos, maging liwanag kanila. Sa gitna ng pagkawasak, ikaw ang maging pag-asa ng panibagong simula. Amin inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid na papasok ngayon sa kanilang mga trabaho. Aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa bagong araw na iyong ipinagkaloob. Habang kami ay naghahanda at pagpasok sa aming mga trabaho, inilalapit namin sa iyo ang aming mga plano, gawain at responsibilidad. Samahan mo po kami sa bawat hakbang. Bigyan mo kami ng lakas sa katawan at linaw ng isip upang magampanan namin ng maayos ang aming tungkulin. Naway maging tapat kami sa aming trabaho, responsable sa aming mga gawain, at maging mabuting halimbawa sa aming mga kasama. Kung may mga hamon man na aming haharapin, bigyan mo kami ng pasensya at karunungan upang ito ay malampasan. Ingatan mo po kami sa biyahe, ilayo sa anumang panganib at gabayan sa tamang desisyon. Tulungan mo rin kaming magtrabaho, hindi lamang para sa sahod, kundi bilang paglilingkod sa iyo. Naway ang aming mga gawa ay magbigay ng karangalan sa iyong pangalan at maging pagpapala sa iba. Sa iyo namin itinataas ang lahat. Amin di inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga OFW. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na OFW na malayo sa kanilang pamilya. Ikaw po ang kanilang lakas sa bawat araw na sila'y nagsisikap at nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, samahan mo sila sa kanilang trabaho. Bigyan mo sila ng proteksyon laban sa anumang panganib, pang-aabuso o karamdaman. Takpan mo sila ng iyong presensya sa mga panahong sila'y nakakaramdam ng lungkot at pangungulila. Ikaw ang maging tahanan nila sa tuwing sila'y malayo sa sariling bayan. Palakasin mo ang kanilang loob kapag sila'y napapagod. Paalalahanan mo sila na nakikita mo ang kanilang sakripisyo
at hindi mo ito binabaliwala. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay upang maging maayos at matatag ang kanilang hanap buhay. Inialay din namin sa iyo ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Bantayan mo sila, pag-ingatan at punuin ng kapayapaan ang kanilang tahanan habang hinihintay ang muling pagkikita. Panginoong Hesus, pag-isahin mo ang kanilang mga puso. Kahit may distansya, naway dumating ang panahon na muli silang magkakasama ng ligtas at masaya. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ay lakas ng pasasalamat. Ang awit 103 ay isang makapangyarihang paanyaya sa sarili. Isang paalala na ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang emosyon, kundi isang desisyon. Hindi sinabi ni Haring David na purihin mo ang Panginoon kapag maganda ang takbo ng buhay. Ang sabi niya, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ibig sabihin, kahit ano pa ang nararamdaman, kahit may pinagdaraanan, pinipili pa rin niyang magpuri. May malalim na katotohanan dito mga kapatid. Natural sa tao ang makalimot. Kapag may problema, malinaw sa atin ang sakit. Kapag may kaguluhan o kakulangan, ramdam na ramdam natin. Pero kapag may kabutihan ng Diyos, minsan parang mabilis itong malusaw sa ating alaala. Kaya sinabi ng talata, huwag mong kalimutan. No? Huwag mong kalimutan. Ang pag-alala sa kabutihan ng Diyos ay hindi lang simpleng memorya. Ito ay spiritual na disiplina. Kapag inaalala natin kung paano tayo iniligtas, pinagaling, pinatawad, at pinagpala ng Diyos, napapalakas ang ating pananampalataya. Ang alaala ng kanyang kabutihan ang nagiging sandigan natin na sa kasalukuyang pagsubok. Isipin mo mga kapatid, ilang beses ka nang iniligtas ng Diyos sa mga sitwasyong hindi mo kayang lampasan mag-isa. Ilang panalangin na ang kanyang sinagot, kahit tahimik at hindi dramatiko. Ilang umaga ang ipinagkaloob niya sa iyo na may bagong pag-asa. Ang awit 103 ay paanyaya sa isang pusong mapagpasalamat. Kapag ang puso ay punong-puno ng pasasalamat, nababawasan ang reklamo. Kapag naalala natin ang kabutihan ng Diyos, mas nagiging malinaw ang kanyang katapatan. Sa panahon ngayon na puno ng ingay, takot at pangamba, mahalagang sanayin ang sarili na alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Maaring itong gawin sa pamagitan ng panalangin, pagsulat ng mga biyaya, o simpleng pagninilay tuwing gabi at madaling araw. Dahil sa huli mga kapatid, ang taong marunong mag-alala ng kabutihan ng Diyos ay taong hindi madaling mawalan ng pag-asa. Ang pagpupuri ay hindi lang tugon
sa biyaya. Ito ay paraan upang manatiling matatag sa gitna ng unos. Kaya ngayon mga kapatid, hayaang magsalita ang iyong kaluluwa. Purihin mo ang Panginoon at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa mga salitang aming pinagbubulay-bulayan. Salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming isipan at nagpapalakas sa aming mga puso. Sa bawat talata na aming nabasa at napagnilayan, nadama namin ang iyong presensya at pagkabay. Salamat dahil sa pamagitan ng iyong mensahe, kami ay pinaalalahanan, itinutuwid at pinalakas. May bahagi man na tumino ang aming damdamin at may mga salitang humamon sa amin na magbago. Lahat ito ay patunay ng iyong pag-ibig at malasakit. Tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga natutunan. Naway hindi lamang ito manatili sa aming isipan, kundi makita sa aming mga kilos, pananalita at pakikitungo sa kapwa. Gawin mo kaming instrumento ng iyong liwanag at katotohanan sa mundong aming ginagalawan. Patuloy mo kaming turuan at magnilay, makinig at magtiwala sa iyo. Salamat sa kapayapaan at pag-asang dulot ng iyong salita. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.